Sa aking product loan guys ay in-offer sa akin ng home credit ay 120,000 pesos. At ang aking cash loan, 93,000 pesos yung kanina guys. Pero ngayon ay nagiging 125,000 pesos na. Wow, ang laki! Hi guys, once again this is Melvin and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay babahagi ko po sa inyo ang aking home credit loan experience. Sa tagal kong hinihintay guys na ma-offeran ng cash loan dito sa home credit, this is it. Sa wakas guys, natupad na rin ang aking inaasam-asam at napakalaking halaga kaagad ang in-offer sa akin guys, 125,000 pesos. Sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito hanggang dulo dahil marami po tayong malalaman sa mga sistema sa pag-apply at mga sistema guys mula approval hanggang disbursement. Ang dami pa palang pasikot-sikot guys. Kaya bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews at mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Sa mga nagtatanong nga pala guys sa mga nakaraan kong video about home credit at sa mga magtatanong pa lang kung ilang taon na po akong gumagamit nitong home credit at kung nakailang product loan na po ako dito. Actually guys, nung first kong apply dito sa home credit ay noong December 2019 at hindi pa yun online guys. One-on-one interview pa po yun sa agent ng home credit doon sa store. So sa first kong apply guys ay na-approve kaagad ako. So almost 5 years na po ako dito sa home credit. Sa pangalawang apply ko po guys, product loan pa rin yun. At online na po akong nag-apply sa home credit app mismo. At tag 9 months po ang loan contract ko noon guys. Ang loan term ko po tag 9 months. Yung first at second product loan ko po. At puro cellphone ang inutang ko po noon. At ang last kong product loan guys ay na-fully paid ko noong May 31 this year lang po guys. May 31, 2024. So dalawang beses kong na-experience ang product loan guys bago po ako inofera ng cash loan. So pagkatapos kong mag-fully paid noong May 31 guys ay naghintay na ako kung kailan mag-text sa akin ang home credit para mag-offer sa akin ng cash loan. So yun nga guys, nag-text na po ang home credit sa akin pagka September na po. At ito po yung message ng home credit sa akin guys. At nung inopen ko po ang aking home credit account ay meron ngang nag-pop up guys na offer sa akin. At ang in-offer sa akin na halaga guys ay 93,000 pesos. At hindi ko pa in-applyan kaagad yan guys. Pinalipas ko pa ng ilang araw. So mga after 3 days guys, pag open ko ulit sa aking home credit account dahil gusto ko nang mag-apply, nawala na yung offer guys. Ang product loan na lang ang naiiwan. Nangihinayang talaga ako guys dahil sa akala ko hindi na babalik yun. So naghintay na naman ako na mag-text ang home credit sa akin. Nakalipas ang mga 7 araw guys, ay nag-text na naman ang home credit sa akin. So hindi ko na pinalagpas pa guys, in-applyan ko na kaagad. So ito na po ang buong pangyayari. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, i-open ko na ang aking home credit account. At ito po yung sinasabi kong unang offer sa akin ng home credit, itong 93,000 pesos. Kaya kapag may lumabas ng offer na ganito guys, a-applyan na natin kaagad, baka mawala pa. So i-click lang natin itong box guys. Next po guys, ay pindutin lang natin itong I understand and I want to proceed. Click lang natin itong allow. Click allow pa rin. Click pa rin natin itong I understand and I want to proceed. And then click while using the app. And then click pa rin natin itong I understand and I want to proceed. And then click lang ang allow dito guys. Click pa rin natin itong I understand and I want to proceed. And then click allow. So sa mga may existing account na po sa home credit guys at nakailang loan na po dito, kailangan lang natin i-update yung ating monthly net income. So halimbawa sa akin dati guys 15,000 pa lang po yung net income ko. So ngayon ang ilalagay ko na po ay 25,000 pesos na po.
So net income na po yan guys ha. Bawas na po dyan ang mga tax at mga deductions. At dito sa baba guys ang ating contact details. At i-make sure daw natin guys na ang ginamit nating phone number na nakalagay dito sa baba ay active pa rin hanggang ngayon. So ngayon i-click na natin itong proceed. So ngayon guys ibinalik po tayo dito sa ating dashboard. At may nakalagay dito sa taas, thank you for updating your info. Hang tight. We are finding offers for you. Expect a notification in a bit. So pag refresh ko nitong dashboard guys, ay ito na po ang lumabas. Offers just for you. So kapag yan na ang lumabas guys, i-click na natin itong view my offers. So ito na po yung special offers sa akin guys. Choose an offer that best suits your needs. So sa aking product loan guys ay in-offer sa akin ng home credit ay 120,000 pesos. At ang aking cash loan, 93,000 pesos yun kanina guys. Pero ngayon ay nagiging 125,000 pesos na. Wow, ang laki! So dahil matagal ko na itong pinangarap itong cash loan ng home credit, so ito ang pinili ko. I-click lang natin itong cash loan guys. At dito sa permissions disclosure, click na naman natin itong I understand and I want to proceed. So ito na po yung loan amount guys. Mula 3,000 pesos hanggang 125,000 pesos ang pwede kong uutangin ngayon. At halimbawa guys, itong 125,000 pesos ang uutangin ko. Ang magiging loan term ko dito guys ay 42 months. At wala na po tayong pagpipili ang loan term guys. 42 months is equivalent po yan ng 3 years and 6 months. At ang mababayaran natin nito buwan-buwan ay 6,461. At syempre may interest na po yan guys. At may nadagdag pa dito guys. Itong borrower protection na 120 pesos buwan-buwan. At itong loan extra care na 99 pesos buwan-buwan. So ito po yung mga parang insurance guys. Pero pwede naman natin itong tanggalin guys kung hindi natin gusto para mabawas-bawasan man lang ang ating babayaran buwan-buwan. I-click lang natin itong no protection guys dito sa borrower protection. At ito namang don't add sa loan extra care. Pero kapag nagustuhan natin ito, diretso na lang tayo, wag na natin galawin. So balik muna tayo dito sa loan agreement. So halimbawa guys, less than 125,000 pesos ang uutangin natin. Halimbawa ang uutangin ko na lang ay 120,000 pesos. At ayan guys, may pagpipilian na po tayong loan term. May 36 months na po. 3 years po yan guys. Sa 120,000 pesos, ang mababayaran natin buwan-buwan ay 6,208 kung 42 months ang pipiliin natin. Kapag itong 36 months ang pipiliin natin, ang mababayaran natin buwan-buwan ay 6,618 na lang. Kasali pa rin dito ay itong borrower protection guys sa at itong loan extra care. So ngayon guys, halimbawa bababa pa sa 120 ang uutangin natin. At halimbawa ang uutangin ko ay 110,000 pesos na lang. At ayan po guys, tatlong loan term na po ang pagpipilian natin. May 30 months na po. So tingnan nyo lang guys kung magkano ang mababayaran natin buwan-buwan. Sa 110,000 pesos na utangin natin, kung 36 months ang pipiliin natin, ito po ang mababayaran natin buwan-buwan. At kung itong 30 months, ito po ang mababayaran natin buwan-buwan. At kapag itong 42 months ang pipiliin natin, ay ito ang mababayaran natin buwan-buwan. So ngayon guys, halimbawa kung mas mababa pa sa 110,000 ang utangin ko, at pagdating na sa 97,000 pesos guys, ay apat na loan term ang pagpipilian natin. May nadagdag na 24 months, 2 years po yan guys. Susundan nyo na lang po guys ha, kayo na lang pong bahalang mag-compute. Ang importante lang naman dito ay ano po yung mga loan term na pagpipilian natin sa bawat halaga na uutangin natin. So ngayon guys, halimbawa pababaan naman natin sa 97,000 ang uutangin natin. At pagdating sa 80,000 ay may 18 months na po tayong pagpipilian na loan term. So 1 year and 6 months po yan. At ito po yung mababayaran natin buwan-buwan sa bawat termino.
So ngayon guys, bababaan pa natin itong 80,000 pesos. Kapag dito na tayo sa 60,000 pesos guys, ay may 12 months na loan term. So 1 year lang po yan guys. At ito po ang mababayaran natin buwan-buwan sa bawat termino. So ngayon, babaan pa natin itong 60,000. At dito sa 47,000 pesos guys ay meron ng 9 months to pay. At ito po yung mababayaran natin buwan-buwan sa bawat termino. Mula 9 months hanggang 42 months. So ngayon halimbawa below 47,000 na po tayo. So dito sa 33,000 pesos guys ay meron na pong 6 months to pay. So 8 loan term na po ang pagpipilian natin. At ito po yung mababayaran natin buwan-buwan sa bawat termino kapag 33,000 pesos ang ating uutangin. So ito na po ang pinaka short term dito sa home credit guys. Mula 6 months lang po at ang long term ay 42 months. So kung mula 3,000 hanggang 33,000 ay pwede nating bayaran yan ng 6 months, 9 months hanggang 42 months. Tingnan nyo guys, kahit i-drag ko pa yan papunta ng 3,000 pesos ay wala na po talaga madagdag na loan term. Hanggang 6 months lang po talaga. So ngayon guys, nakapag-desisyon ako na sobrang laki po kasi yung 125,000 pesos. Hindi ko na po kayang bayaran yan. Ang makaya ko lang po ay itong 30,000. Kaya sinubukan kong in-applyan itong 30,000. At ayan po, nilagay ko na po ang 30,000 pesos. So ngayon, pipili na po ako ng loan term. So kapag itong 6 months ang pipiliin ko guys, ang mababayaran ko buwan-buwan ay 5,896 pesos. Kapag itong 9 months ay 4,208 pesos buwan-buwan. At kapag 12 months, 3,370 buwan-buwan. Itong 18 months, 2,541 buwan-buwan. Itong 24 months, 2,137 buwan-buwan. At kapag ito namang 30 months, ay 1,902 pesos buwan-buwan. At kapag ito namang 36 months, 3 years po yan guys, ay 1,752 buwan-buwan. At kapag ito namang 42 months, 3 years and 6 months po yan guys, ang mababayaran natin buwan-buwan ay 1,646 pesos. So ang napili ko pong loan term guys ay itong 6 months. So yan po ang pipindutin natin. At dito sa baba guys, mag-ingat po tayo dito guys. Kasi uulitin ko, lahat nung nabanggit kong mga amount na babayaran natin buwan-buwan, ay kasali na po doon ang borrower protection na babayaran natin buwan-buwan na 120 pesos. At itong loan extra care na 99 pesos buwan-buwan. Kapag di natin kailangan ito guys, tulad ko guys, hindi ko kailangan ito kasi marami naman akong insurance. So i-click lang natin itong no protection guys dito sa borrower protection. At mag-pop up ito, do you want to remove borrower protection? And then i-click lang natin itong remove these benefits. At automatic po yung madideduct dito sa ating babayaran buwan-buwan. At dito naman sa loan extra care, kung di natin kailangan ito, ay i-click lang natin itong don't add. And then mag-pop up ito, do you want to remove loan extra care? And then i-click lang natin itong remove these benefits. At automatic po yung mababawas dito sa ating babayaran buwan-buwan guys. So ang 5,896 ay nagiging 5,677 na lang po. So next po guys, kailangan sasagutin muna natin ito. Saan mo gagamitin ang iyong cash? Pindutin lang natin itong my box guys dahil may pagpipilian po tayo dito. So ito po yung mga selection. Others, for house and lot, for home improvement ba, vehicle repair, appliance, furniture, at electronic gadgets. At dahil wala dito sa nabanggit, ay itong others ang pinili ko. At may important pang nakalagay dito guys. Kailangan raw na mayroon po tayong isang valid ID na may kumpletong address. At may validation pala ang cash loan offer guys. Kaya tulad ng sinabi ko, kapag may mag-pop up na offer sa ating dashboard, a-applyan na natin kaagad. Katulad sa akin, ang offer na ito ay valid lamang hanggang October 15, 2024.
So September 13 po nag-text ang Home Credit sa akin. So isang buwan po ang validation ng offer na ito. Susunod po natin gawin guys, kapag naka-decide na po tayo ay i-click na natin itong apply now. So ayan po, pinakitaan na po tayo ng ating loan summary. So loan details. So ang loan purpose ko po ay others. At ang loan amount ay 30,000 pesos. At may processing fee pala ito guys na 500 pesos. I-deduct yan sa ating niloan. So ang 30,000 pesos na niloan natin, ay ang matatanggap na lang natin ay 29,500 pesos. At dito naman sa installment plan, ang pinili ko pong loan term ay 6 months. At ang total installment amount ay 5,677 pesos. At kapag okay na sa atin ito, i-click na natin itong continue. So ngayon guys, dito na po tayo sa ating primary ID. Mamimili na po tayo ng ID type. I-click lang natin itong box. So ito po yung mga valid ID na tatanggapin ng Home Credit guys. Unified Multipurpose ID or UMID, Driver's License, Philippine Identification Card, Postal ID yung bago daw guys, Voter's ID, at PRC ID. At kung wala po kayo dito sa mga nabanggit guys, ay hindi po kayo pwedeng makapagpatuloy sa application na ito. So ngayon, ang available sa akin ay itong driver's license. So i-click lang natin itong driver's license. So ngayon, pipicturean na natin ang ating valid ID. At kapag mag-green na ito guys, ay pipindutin na natin. And then, sundin lang natin ang posisyon nitong frame. At auto capture po ito guys ha, kusa lang po itong magka-capture. Kaya ayusin natin ang ating ID na hindi blurred yung pagkakuha, yung nababasa ang lahat ng detalye na nakalagay sa ating ID. At ayan po, automatic na pong nakalagay ang mga detalye na nakasulat sa ating ID. And then i-click natin itong save. So ngayon guys, mag-selfie na po tayo. Kapag mag-color green na ito guys, pipindutin na natin to take a selfie. Sa pag-selfie daw guys ay kailangan wala daw suot na salamin. Kailangan walang makitang ibang mukha. At kailangan walang suot na sombrero. At kailangan hindi madilim ang paligid. At kusa lang din itong nagka-capture guys ha. Kaya ayusin po natin ang pagkakuha. At pagkatapos niyan, i-double check natin yung mga personal information guys na nilagay natin. At kapag sa tingin natin na may mali, at kapag may gusto po tayong i-edit, i-click lang natin itong edit personal details. At kapag okay na po, i-click lang itong confirm. Please wait for a few seconds while we verify your information. At ayan po guys, verifying pa po. Hintayin lang natin saglit. So ito na po ang ating loan application guys. So kailangan nating i-review at i-update yung mga information na nakalagay sa ating account. At itong may mga nakalagay na ballpen icon, i-click lang natin yan kapag may papalitan po tayo. Kung may mga nabago sa ating information. At ito namang may nakalagay na update, ay kailangan talaga natin itong lagyan at baguhin kung kailangan. Tulad nitong number of dependents, secondary mobile number, kailangan po yan. Ang ating current address, permanent address, ang ating employment, ang ating monthly net income, monthly amount of other debts, at dito sa ating trusted contact persons guys, yung mga character references natin. Tulad ng ating primary trusted contact person at secondary trusted contact person. At dito naman sa repayment guys, may mga repayment method dito guys na pagpipilian natin. I-click lang natin itong update guys. And then i-click lang natin itong select option. So may dalawa po tayong repayment method na pagpipilian. Itong direct debit at itong over the counter. Ito po yung pamamaraan sa pagbayad na guys. Itong direct debit, ang ibang tawag nito guys ay auto debit. Kusa lang po itong nagdideduct sa araw ng ating due date. Halimbawa guys, kapag itong direct debit ang ating pipiliin, ito po yung mga bank account
na pwede natin gamitin sa pag-auto debit. BDO, BDO Network Bank, BPI, Cantilan Bank Incorporated, Metro Bank, PNB, RCBC, Security Bank, at Union Bank. So yun lang po guys. At kapag nakapili na po tayo ng bangko, ay ilagay po natin ang ating account number at ang account holder. Account name po yan. So ang pinili ko po dito guys ay itong over the counter. At pagkatapos nating makapili, i-click natin itong save. Ngayon dito naman po tayo sa cash out method, kung saan natin gusto i-disburse or i-transfer yung pera na inutang natin dito sa Home Credit. So i-click lang natin itong update. And then i-click natin itong select option. So may dalawa din tayong pagpipilian guys. Cash over the counter at itong credit to my account. At kapag itong cash over the counter ang pipiliin natin guys, i-click lang natin itong select option. So itong dalawa lang po ang pwede nating pag-withdrawhan ng ating loan. Sa Cebuana lang po at sa USSC. So ang pinili ko po dito guys ay itong credit to my account. So ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transfera ng ating loan dito sa Home Credit. So wala po sa selection ang mga e-wallets guys. Tulad po ng GCash, PMaya at iba pang mga e-wallet, wala po siya dito. So kung wala po kayong mga bank account, ay hindi po kayo pwedeng mag-apply ng cash loan dito sa Home Credit. So sa Cebuana lang at USCC ang pag-asa natin na ma-disburse ang ating niloan dito kapag wala po tayong bank account. So ang pinili ko po dito na bank account guys ay itong aking BPI. And then ilagay po natin ang ating bank account number at ang ating bank account name. At pagkatapos niyan, i-click natin itong save. So ayan po guys, nakumpleto ko na po ang aking loan application. At may note pang nakalagay dito sa baba na i-make sure natin na na-update natin lahat ang ating personal information. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit for approval. At ayan na po guys, ang loan application status ko po ay processing pa po. At wala pang 3 minutes guys, pagbalik ko sa aking dashboard, pag-click ko nitong go back to dashboard, ay ito na po kaagad ang result. Your loan has been approved. All you need to do is to sign your contract. So ngayon guys, kapag ito na po ang lalabas, i-click na natin itong sign contract. So ito na po ang aking loan application status guys, approved. So ngayon mag-sign na po tayo ng ating loan agreement. Sa signing of loan agreement guys, ay kailangan makapag-sign po tayo dito within 7 days. Dahil kapag lalagpas na po ito ng 7 days mula sa pag-approve, ay automatic na po itong makakancel. So mag-a-apply na naman tayo ulit. So ito na po ang aking loan details guys. Loan purpose, address yung pinili ko. Loan amount 30,000 pesos. Processing fee is 500 pesos na i-deduct sa 30,000 pesos. At ang amount na madi-disburse o matatransfer sa akin ay 29,500 pesos. At ito na rin ang installment plan. Ang loan term na pinili ko ay 6 months. So 6 months ko lang po itong babayaran. Ang total installment amount ko o ang babayaran ko buwan-buwan ay 5,677 pesos. At ang due dates ko nito guys ay every 15th of the month. So kada pitsa 15 ng buwan po ako magbabayad. Ang first due date ko ay ngayong October 15, 2024. Ang last due date ko ay sa March 15, 2025. Kung anong pitsa po kayo nag-apply at na-approve, kinabukasan ay yan po ang magiging due date natin. So kapag okay na guys, i-click na natin itong review loan agreement para mag-sign na po tayo. So ito po yung pamamaraan sa pag-sign ng loan agreement dito sa Home Credit guys. Kung gusto nyo pa pong basahin yung mga loan documents, ay i-click lang natin ang mga ito guys. Pagkatapos nyan, ay i-click natin itong may tatlong box para malagyan ng check to agree sa lahat ng mga kasunduan. And then, i-click itong sign. And then, mag-send ng OTP ang Home Credit sa ating mobile number na nakarehistro sa Home Credit for verification. At dito natin ilagay ang code. At pagkatapos nyan, i-click natin itong submit.
Got it! Thank you for trusting Home Credit for all your loan needs. We'll send you a notification when your loan is ready. So habang naghihintay po ako ng aking loan disbursement guys, ay tiningnan ko muna itong aking loan details. Pinindot ko lang itong view my loan details. So ito na po yung sinabi ko guys, to see is to believe, na 2 beses pa lang po akong nag-loan dito sa Home Credit. Ito pong may nakalagay sa finish loans guys. Ito po yung una, product loan ito guys, mobile phone. At itong pangalawa, mobile phone pa din. At ito na po yung pangatlo na pinapangarap kong cash loan. So ito na po yung cash loan details ko. Tingnan natin dito sa baba sa my payment schedule. So nakalagay na po dito ang mga due dates ko guys. At ayan po, 6 na beses ko po siyang babayaran. Magsimula sa October 2024 hanggang March 2025. So ngayon guys, kukumputin natin kung magkano ang tubo sa aking hiniram na 30,000 pesos. So itong mababayaran ko monthly guys, 5,677, ay imumultiply natin ito sa 6. So 5,677 times 6 is equal to 34,062 pesos. So itong 34,062, i-minus natin sa ating inutang na 30,000 pesos is equal to 4,062 pesos. So ito na po yung interest o ang tubo sa ating inutang na 30,000 pesos guys. 4,062. Hindi na lang natin isama ang processing fee na 500 pesos dahil dinidak na po yan sa ating disbursement. So 13.54% lang po guys ang interest sa 6 months ng 30,000 pesos na ating inutang. So ngayon guys, titingnan ko na ang aking BPI account balance. Kung pumasok na ba ang pira na aking inutang dito sa Home Credit. So wala pang 1 minuto guys ay pumasok na sa aking BPI account ang tumataginting na 29,500 pesos. At uulitin ko guys, kapag nakadalawang beses na po kayong product loan sa Home Credit at wala pa kayong message na na-receive na nag-offer ng cash loan, hintayin nyo lang guys. At i-make sure lang natin guys na wala po tayong mga delayed payments, mga overdues. Dahil kapag meron po tayong mga ganyang issue, ay may posibilidad na hindi po tayo o-offera ng cash loan sa Home Credit. At advice ko lang po guys na dapat palagi po tayong naka-check-in or naka-login sa ating Home Credit app or Home Credit account para kung may offer ang Home Credit sa atin ay makikita natin kaagad. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye!